Hi, friend! How are you? So, kakatawa talaga to. So, if there's any part of you, no, who wants to improve in reading and handling God's Word, baka pwede tayo maging classmates. So, I think nasasabi ko naman na medyo matagal na akong Kristiyano. Pero nitong recent lang rin talaga, mga 1 or 2 years ago ko lang nasimulan yung talagang aralin, paano ba i-handle yung God's Word? Paano ba to dapat i-study? And I think it's great yung may classmate ka, yung sabay-sabay lang kayong natututo. Ganon. I'm not sharing this because I think I'm an expert already. Naku po, ang layo ko po sa pagiging expert. Pero alam mo yun, yung parang, uy, may natutunan ako, share ko na lang din sa inyo. Baka meron ding other people na matulungan o kaya nag-journey din ngayon about studying God's Word. Kasi alam natin na it's very, very important. Tama ba? Yung Bible, yung Word ni God, para sa isang believer, para sa someone who follows Jesus, it's very important that we are reading it every day and we know how to handle it, how to approach it. And as believers, we cannot afford, 'di ba, to not pay attention to it at all. Kaya wala rin namang stagnant lang na case. So it's really great na we are improving and growing in how we are handling God's word. By the way, I'm Cheryl Jane, and this channel is more on about intentional living, making intentional choices and decisions in our lives so that we can make room for knowing and enjoying our King Jesus. Together, we can be better at handling God's Word inch by inch, slowly, one step at a time. Magkakasama natin na i-improve kung paano natin hinhandle ang God's Word. So, yung isi-share ko today, ito yung tinatawag na inductive Bible study method. So, ang ibig sabihin ng inductive pala is simply yung magkakaroon ka muna ng observation sa text bago ka mag-draw ng conclusions about it. Kasi pala, meron palang way of handling God's Word na pagkabasa mo, meron ka na kaagad iniisip na meaning nun or interpretation or preconceived notion or belief about that verse or about that text na para bang hindi ka na nalilid to study further or dig deeper kung ano yung ibig sabihin nun. So, kadalasan dumidiretso na kaagad sa application or anong gagawin ko dito sa text na to. O kaya naman, madalas, hinahanap natin yung sarili natin dun sa text na saan ba ako dito, paano ba yan nag-apply sa current situation ko, which I learned is a wrong way pala of handling the Bible. Kasi nga naman, friends, ang Bible it is for us, but it's not about us. Hindi tayo yung kinikwento ng Bible or sinasabi ng Bible. It's about God's story of redeeming His people for His glory. Kaya, the Bible is about God. So, kaya naman, rather than reading the Bible and looking for how it will relate to your current situation in this moment, let's read it and look for what is always true for God's people always. So, in this inductive Bible study, ang format na ginagawa dito is studying the Bible book by book. Kasi nga naman dito, mas maintindihan natin yung ibig sabihin ng mga verses as how they relate to one another. Kasi magkakadugtong natin silang babasahin. And in this Bible study method, magagamit natin yung acronym na makaka-guide sa atin, which is COIA. By the way, this COIA method nga pala ay tweaked version nung mula sa book na Women of the Word ni Jen Wilkin, at saka tinweak siya ni Carolyn Saunders, isa siyang Bible teacher. Friends ko sila sa Instagram. Pero thankfully and thank God, they are helping me mag-dig deeper in God's Word and how they're teaching me how to handle God's Word. So, simulan natin sa C, which is context. Oh my gosh, guys, napaka-importante pala talaga ng context. Kasi 'di ba, may mga nag-aaway nga 'di ba na taken out of context daw yung sinabi niya, kaya sila nag-aaway. So, hindi rin natin pwedeng gawin yun sa Bible. Hindi pwede yung tumatalon lang tayo sa isang verse nang wala tayong ka-idea kung ano yung sinasabi nung nakapalibot sa kanya na verse before we can draw conclusions kung anong ibig niyang sabihin. Kasi para kang tumalon sa isang
kwentuhan, tas ang narinig mo lang ay isang part, tas hindi mo na pinakinggan yung iba pang part. Tas kumuha ka na kaagad ng conclusion or judgment about it. Ayun. So, to find the context of the book of that Bible, meron lang tayong mga guide questions dito. Ayan. So, by the way, I've taken the liberty to create a PDF file na lang din na pwedeng ma-download para guide questions na lang din natin as we study God's Word. So, hopefully, magamit natin siya on our personal time when we're, nasa harap na natin yung text na babasahin natin. Ito yung mga guide questions that can help us. Also, 'di ba, ang Bible ay isang compilation ng iba't ibang stories na may mga original authors at may mga original hearers. So, hindi rin natin pwedeng um, akuin lang na tungkol sa atin yung verse na yon kasi nung sinulat yung text na yon, meron silang original audience in mind. So, mahalaga rin maintindihan natin ano ba yung nangyayari nung panahon na yon para mas makontextualize natin ng tama sa panahon natin yung nababasa natin sa Bible. Did you know na yung Bible pala, isa siyang compilation ng iba't ibang books with iba't ibang genres or style din as well. Para siyang isang library na compressed into different books. And syempre, katulad ng mga normal books natin ngayon sa modern times, 'di ba? May iba't ibang purposes ang bawat book. So for example, like manual ng sasakyan, compare natin sa cookbook at i-compare natin sa songbook at i-compare mo sa isang libro na may mga poems or stories. I think each of those books will have different approaches to it. Kasi mafufrustrate tayo kung hahanap tayo ng ingredients ng isang recipe sa isang songbook. 'Di ba? Parang kasi it's not supposed to be approached that way. And lahat ng stories na yan, they are all connected into one big story na ang pinakabida at ang main character at ang pinaka-point ay si Jesus. Ang saya, di ba? So, regarding sa style, paano natin malalaman, I'm just gonna link na lang din a YouTube video nung The Bible Project about literary styles, different styles ng mga books ng Bible para mas magka-idea tayo about it. So, link ko na lang sa description box below. For us to find out yung mga context ng book of the Bible, we can actually look dun sa mga introduction na part ng bawat book. Kung yung Bible mo ay may ganun, may introduction part, medyo mas mabibigyan ka na nun ng context kung anong meron dun sa book na yun, anong nangyayari nung time na sinulat yon. Pwede rin nating i-check yung Enduring Word na app. Bawat start din dun ng scripture, commentary siya ng bawat book of the Bible, verses ina-explain doon, pero may introduction part din siya to explain kung ano yung meron sa book na yon specifically. Meron din tayong tinatawag na Bible Project na resource. So, ang Bible Project, meron siyang mga short summaries or overviews of the book of the Bible sa lahat ng books, Old Testament, New Testament. Meron silang app na we can explore. Meron din silang YouTube channel na pwede pa nating mas maaral yung bawat book. Okay, proceed tayo sa next, which is yung observation sa COIA. So, sa observation, ang sinasagot dito na tanong is, what does it say? So, meron palang iba't ibang tools para mas mahimay natin kung ano yung sinasabi ng text. So, ang unang-una na dyan ay definitions. So, if there are words there na hindi natin fully naintindihan, medyo nakakalito, pwedeng mag-pause muna, feel free to pause, get a dictionary, even just a normal dictionary, mas magigets natin yung meaning ng word. Or pwede rin natin even tingnan yung original word nito. Pwede nating gamitin yung tool na called Blue Letter Bible. It's an app kung saan itatap mo lang yung word ng text na gusto mo pang mas maintindihan, and then click mo lang yung interlinear / concordance, and then click mo ulit or tap mo ulit yung code for that word na gusto mong maintindihan, and it will lead you to a page na pinapakita pa nga yung pagkakasulat ng original word na yon and its usual Bible usage dun sa word na yon sa Bible. Ang saya, diba? Pang Bible nerd. Sa observation part, we can also take time to notice different things or look for, halimbawa, characters, sinong nagsasalita, sinong kinakausap niya, time elements, places, lists, kung may mga ino-enumerate na mga bagay, repeated words, ideas, or phrases. Ito yung makaka-guide sa atin sa kung ano yung pinaka-main theme of that book.
Also, we can look for connectives like yung mga but, therefore, since, for. It shows us yung connections ng mga ideas or concepts doon. Cause and effect is also one thing we can look for. Comparison and contrast, questions and answers, and ito pinaka-favorite ko, descriptions of God. So, ito natutunan din namin sa isang church training recently. Ang title niya ay How to Read the Bible for All It's Worth. Okay, moving on to the third part, which is interpretation. Ito naman, ang pinag-uusapan dito is, what does it mean? Okay, anong ibig sabihin? So, ang pwede nating magamit dito na tool is yung scripture itself. Merong mga cross-references, 'di ba, sa different passages ng Bible. Kung mapapansin natin, merong mga footnotes, yung mga verses na pwede tayong i-refer back to other passages in the Bible para mas maintindihan natin siya. Another tool for interpretation is the gospel lens. Yung tinatawag na gospel lens, meaning titingnan mo yung text kung ano yung position niya sa gospel story. So, for example, ang gospel story, di ba, is, ang pinaka, one big story is creation, fall, redemption, restoration. So, saan ba nagfo-fall doon yung text na binabasa mo? And yun, mas maintindihan mo siya na, ito yung part ng big story ni Lord. And also, one other tool that can help us here is yung curiosity natin. It's a very great tool in understanding further yung Bible, yung parang sa exploration mo or adventure of what does it mean, how can you understand it better. So we can, another tool for that is curiosity. So we can bombard the text with a lot of why questions, like why was there a need for this to be mentioned or to be written? Bakit pa to binanggit dito? Ano yung kaya yung mga significance ng mga lists? Ganyan. And syempre, dito napapasok din yung tulong ng mga commentaries sa atin kasi they help us understand further kung ano yung ibig sabihin ng mga text. Pero I would suggest na aralin muna natin on our own yung text bago tayo pumunta sa mga commentaries. Kasi yung pag-try natin to dig a little bit further, it's making it a more personal experience for us, yung exploration natin and adventure of finding out about God more, 'di ba? And para bang yung mga questions natin nagli-lead doon yun sa atin further to God Himself. And yun na, the last part of this is application. So, saka pa lang tayo pupunta sa application. Na-realize ko na kapag pala diretso na ako kaagad sa application, ang dami kong nami-miss opportunities to get to know God more and yung pag-reveal niya sa sarili niya through His Word. So, sa application naman, dito natin itatanong yung important question na, how does this passage change the way I view God and myself? And how does this passage change the way I think and live? Dun pa lang yun papasok. So, dito naman sa part na to, it's important to ask the help of the Holy Spirit, syempre, so that we can apply what we learned. And obviously, hindi natin yun kaya on our own strength, own human strength. So, we need the Holy Spirit as well as our Bible or biblical community. Dito papasok yung accountability na kailangan natin ng other people who will tell us kung di natin na-apply yung Bible or may need pa tayong i-improve. So, yun. Okay, so ayun yun, COIA, Context, Observation, Interpretation, and Application. Yun, so I hope we enjoy the process of doing those. Medyo matrabaho siya, oh yes, it's really studying God's Word na talaga. Pero yung joy din naman that comes from it, from really digging and discovering who God is as He reveals Himself to us personally. I think that's a different level of joy rather than, going directly to parang list of things to do or parang action items lang. It's like we're missing talaga yung connection that we can get with God and yung Him revealing Himself to us. So again, the Bible is about God. It's not about us. But what a joy, right? To have a book to tell us about our God and King. So, ayun, I hope this helped anyone. If may questions tayo, sana we can go through it together. Feel free to, comment down below. De, nag-usap tayo. Kausapin nyo naman ako. Puro ako lang dumadaldal dito. So, yun, let's continue inch by inch to get to know God and
make Him known as well in our lives. Thank you so much for watching up to this point. Have a great day. Bye!